Pag-uusapan po natin itong tungkol sa skin aging dahil kapag tumataas po yung ating edad, di ba, Chi, hindi mo maiwasan, medyo lumalawlaw na o nagsasag na yung ating mga balat. Well, tama ka dyan. Kaya para tulungan tayo na mabawasan man lang o maalis ang wrinkles at saggy facial skin, makakasama natin ngayon dito sa Senedoc si Dr. Drola M. Sanchez, isang fellow sa Philippine Academy of Aesthetics and Age Management Medicine Incorporated. Magandang umaga, Dr. Lala. Magandang umaga, Chi and Dayan, and sa mga ka-RSP natin. Ito si Doc ang hindi tumatanda. Oo, totoo yan. Idol ko yan. Oo, kahit siguro madagdagan ng edad hindi nagsasagang skin. Ito, Doc, ano ba ang kadalasang dahilan? Bakit tayo nagkakaroon ng saggy skin at wrinkles sa ating muka kapag tayo medyo nagkakaedad na, Doc? Kasi ang wrinkles po is a product of the aging process. Habang umiidad tayo, yung ating balat is nagkakaroon, bumababa po yung collagen levels natin, lalo dun sa middle part ng ating skin, yung dermis. So, pag nagkakaroon tayo ng mga wrinkles na yan, less na po yung pagpuproduce natin ng mga oil and hindi na rin maka-absorb yung ating skin ng proper moisture. Kaya nagkaka-wrinkles. Okay, Doc, himay-himayin natin, no? Merong mga surgical at non-surgical treatments para sa pagtanggal ng saggy skin at wrinkles. Unahan muna natin ang surgical procedures. Ano-ano ba ito? So, yung most common natin na ginagawa is the facelift, kung saan yung skin ay binabawasan kasama po yung ibang fat ng ating balat. So, tinatighten nyo ng mga doctors, kasama na rin po yung muscular and connective tissue kung saan kasama na rin yung neck. So, pag nagkaroon ng facelift, so nababawasan po yung wrinkles and nagkakaroon ng skin tightening. Okay, pag non-surgical procedures naman, Doc Lala, kasama ba dito yung iba't ibang mga pinapahid sa mukha, yung mga cream, and even mga supplements na uso rin po yan ngayon, Doc? Yes, so pag mga non-surgical, yung ginagawa namin usually is the skin resurfacing technique. Yan yung mga microdermabrasion, chemical peels, yung Botox, yung botulinum toxin, kung saan yung muscle ay nire-relax natin, paglalagay po ng mga fillers, yan, and yung pinakamaganda ngayon is PDLLA, yung aesthetic, kung saan yung skin mo ang magpuproduce ng sariling collagen. So when it comes naman sa pangpahid, so syempre as we age, nawawala ng moisture or konti na lang yung moisture ng ating balat. So yung meron po mga anti-wrinkle creams with retinoids, makakatulong po yun. Over-the-counter skincare products na mayroong magandang magbibigay ng moisture like with hyaluronic acid. So, kung sa oral supplementation naman, meron ding hydrolyzed collagen. Ayan ang usong-uso ngayon na nakakatulong sa pagdagdag ng collagen. Maganda rin po mag-vitamin A and vitamin E. Pero Doc, I'd like to ask about yung sa collagen na na-mention nyo nga. Kasi yung iba, yung capsules, kailangan mo i-take 6 na peraso in a day. Yung iba naman, drink. Pero pag kinumpara mo, yung capsule na iinumin mo, pwedeng yun nasa parang 500, 1,000 milligrams in all. Pero pag ininom mo naman yung drink, minsan 60,000 milligrams. Medyo, paano ba yung Doc? Ano ba ang dapat na collagen na iniinom natin in a day? So ako parati kong sinasabi mas maganda na hydrolyzed collagen. Ito yung kung saan yung naka-peptide form na siya, mas mabilis ma-absorb ng ating body, yung ating system. And napupunta talaga siya doon sa mga dapat puntahan kasi maraming parts ng ating body na iba't ibang collagen yung need. So hindi basta tayo pwedeng mag-take ng mga basta collagen because pwede pong makasira ito ng kidneys dahil ang collagen po is a kind of protein. Oh, ganun pala yun. Okay. Eto naman, Doc, pag tumatanda na nga ang isang individual, hindi po maiwasan nga yung saggy facial skin. At saka po yung pagkakaroon po natin ng mga wrinkles, nagiging very visible na po yan. Ano po ba yung mga pwede pang gawin po ng isang individual na para kumbaga prevention naman, Doc, na hindi na umabot sa ganun? Meron po ba or i-delay po natin yung aging in a natural way? Yes, meron talaga. So to delay the aging in a natural way, stay hydrated. Yan.
drink 6 to 8 glasses of water a day. Kung ikaw ay smoker, you should stop smoking kasi ito po ay talagang nakakakos ng early signs of aging like wrinkles. Yan po pag inom ng maraming alcohol, yung mga alak, mga wine, nakakakos din po ito ng mga wrinkles. And importante po is before you go out, you wear a sunscreen or kahit sa loob ng bahay, at least SPF 30 po. Wow, even pala sa loob ng bahay mo, Dayan. Kahit sa loob ng bahay, Dok, mag-ano ka, sunblock ka? Sunblock. Yes, kailangan kasi natin maprotektahan from UVA and UVB rays. So, hindi lang sa direct sunlight, like itong mga ilaw natin sa bahay, nagkukos din po ito ng mga wrinkles. Lalo na siguro din dito sa studio, marami tayong O, ilaw, ilaw. no? Baka maganda rin everyday mag-sunblock tayo. Okay, Doc, panghuli na lamang pong mensahe po rin o paalala po sa ating pong mga manonood patungkol na rin po dito sa skin aging. Para maiwasan ng early signs of aging, so number 1 rule is stay hydrated. Kailangan matulog pa rin po ng tama kasi napaka-importante ng sleep. So, kailangan po magandang protein yung kinakain natin na hindi nakakasira ng kidneys, balanced diet po. And wear your sunscreen. Number 1 rule po yan for anti-aging is always wear your sunscreen. Ako, napakagandang mga advice mula sa napakagandang doktora. No? Maraming salamat sa libreng telemed ngayong umaga. Doktora Drola Sanchez, isang fellow sa Philippine Academy of Aesthetics and Age Management Medicine Incorporated. Stay safe, Doc M. Thank you so much. Thanks, Doc Lala. Thank you.